Ama naming Yahuwa sa langit, aming Diyos na makapangyarihan ka po sa lahat. Salamat po ng maraming marami, Ama, sa pagsisimula na ito ng araw ng Sabat. Marapat lamang na ikaw ay aming sambahin, luwalhatiin ang iyong banal na pangalang Yahuwa. Ngayon, ikaw ay aming paglilingkuran, Ama. Pasasalamatan, aalalahanin namin ang lahat ng iyong mga biyaya, ang iyong pagpapala, ang iyong pagpapagaling, ang iyong pagliligtas. Salamat po ng maraming marami, Ama, sa buong maghapong ito. Nilingap mong muli ang iyong mga abang lingkod. Mapayapa mo kaming itinawid sa sanlibutan. Taglay ang aming buhay at lakas at ang aming karapatan na tumawag sa iyo at maglingkod. Napakabuti mo po, Ama. Sa pagsamba namin ganito, tunay, natatagpuan namin ang kapayapaan ng aming mga kaluluwa. Sa ganito naming pagtitipon, ibinubuhos mo ang iyong mga pagpapala. Dinirinig mo at sinasagot ang bawat dalangin ng iyong mga abang lingkod. Katulad po ng aming inawit, Ama, darating at darating ang kawakasan. Maaring maunang magwakas ang aming buhay o ang wakas ng sandaigdigan. Kami namamalaging nagtatapat sa iyo at anuman ang mangyari o dumating sa aming buhay, Ama, hindi kami tatalikod. Hindi po kami uurong. Magpapatuloy kami sa aming ginagawang paglilingkod sa iyo. Patuloy ka naming sasambahin sa espiritu at katotohanan. Ang mahalaga sa amin, Ama, makatapos kami ng aming takbuhin upang pagdating ng araw, makaharap kami sa aming Panginoong Yehusya upang ipagsulit namin kung papaano namin dinala ang aming mga banal na tungkulin. Muli po, Ama, habang narito pa kami sa sanlibutan, basbasan mo po kami. Hawakan mo kami ng mahigpit. Walang sino man sa amin ang maiwan sa daan ng paglalakbay, kundi ang bawat isa makatapos at masabi namin sa aming sarili, natapos din namin ang aming takbuhin. Panginoon, naming Yahushua HaMashiach, ikaw ang aming hari, ang aming tagapagligtas. Maraming salamat, Panginoon, sa ginawa mong pagtubos sa aming mga kasalanan. Hindi man kami karapat-dapat sapagkat marami kaming mga pagkukulang. Gayon pa may namayani ang iyong pag-ibig at ang iyong awa, na malagi ang pag-ibig ng ating Ama. Kung kaya't narito pa kami, taglay ang karapatang tumawag at maglingkod sa iyo at sa ating Ama. Panginoon, patuloy mo kaming ingatan, ilapit kami sa ating Ama. Lahat nawa ng aming mga samo ay kanyang ipagkaloob. Mapatawad na rin ang aming mga pagkukulang at mga kasalanan. Ama naming Yahuwah, muli kaming nagbabalik sa iyo, Ama. Pakibasbasan mo kami. Ibuhos mo sa amin ngayon ang iyong banal na espiritu.
maunawaan naming lubos ang aming pag-aaralan. Napakahalaga nito sa aming buhay at sa bawat isang nagnanais na sumunod sa yapak ng aming Panginoong Yahushua. Pakibasbasan mo na rin po, Ama, ang mga isinimpang handog ng iyong mga anak. Naway patuloy na magamit ito ng iyong banal na assembly sa iba't iba niyang kaukulan. Ganon din lingapin mo ang ikinabubuhay ng bawat isa sa amin upang patuloy kaming makapaghandog sa iyo para sa iyong kaluwalhatian. Kami po'y sumasampalatayang dininig mo na po ang aming mga dalangin. Hinihiling po namin ang lahat sa pangalan po ng aming Panginoong Yahushua HaMashiach. Amen. Magandang araw ng Sabat, mga mahal na kapatid. Saan man po kayo naroroon sa pagkakataong ito, binabati po namin kayo at pinasasalamatan sa patuloy nating pakikinig sa mga aral ng ating Ama at ng ating Panginoong Yahushua. Ang paksa ng ating pag-aaralan ngayon, katulad ng inyong nakikita sa ating TV screen, ang halaga ng pagsunod kay Yahushua. Alam nating lahat, mga kapatid, napakahalaga ang pagsunod sa ating Panginoong Yahushua. Napakahalaga na mabuhay tayo ng ayon sa kalooban ng ating Panginoong Yahushua na sinusunod ang kalooban ng ating Ama. Subalit ang pagsunod po kay Yahushua ay may kaakibat na pagpapakasakit din o sakripisyo, sapagkat mabigat po ang mga kinakailangan o mga requirements para maging tagasunod o disipulo tayo ng ating Panginoong Yahushua. Kailangan nating magbigay. Ano po ang ating ibibigay? Ano po ang kailangan nating ibigay? Kailangan tayong magbigay o maglaan ng oras, panahon, energy, attention. Kailangan tayong magpakasakit, magsakripisyo. Dapat po handa tayong harapin ang anumang oposisyon, social ostracism, at maging ang pagluha. Subalit may nakalaang pagpapala po ang maging disipulo o tagasunod ng ating Panginoong Yahushua. At diyan po tayo magsisimulang bumasa gaano kadakilang pagpapala ang maging disipulo ni Yahushua. Sa aklat po ng Juan 1:26 hanggang 27, ganito po ang ating mababasa. Sila'y sinagot ni Juan na nagsasabi, "Ako'y bumabautismo sa tubig,
Dapat datapwat sa gitna ninyo'y may isang nakatayo na hindi ninyo nakikilala. Siya nga ang pumaparitong sumusunod sa akin, na sa kanya'y hindi ako karapat-dapat magkalag ng panali ng kanyang pangyapak. Gaano kadakilang pagpapala, mga kapatid, ang maging disipulo ng ating Panginoong Yahushua. Ang binasa po natin ay tungkol kay Juan Bautista, dakilang tao ng Diyos. Nagsabi na hindi siya karapat-dapat man lang na magkalag ng panali ng pangyapak ni Yahushua. Lubos siyang nagpakumbaba, mga kapatid. Ano po ang isang dakilang pagpapala kapag tayo ay sumunod sa ating Panginoong Yahushua? Lilikhaan niya tayo ng isang pusong mapagpakumbaba. Bakit po kapag tayo'y sumunod sa ating Panginoong Yahushua, tayo ay laging nagpapakumbaba? Sapagkat bilang mga tagasunod niya, bilang mga disipulo ng ating Panginoong Yahushua, siya po ang lagi nating itinatanghal, hindi ang ating sarili. Ano po ang ipinahihiwatig ng sinalita na ito ni Juan Bautista? Inilalarawan niya dito ang malaking pagkakaiba niya sa ating Panginoong Yahushua. Ang dakilang pagkilala niya sa Kanya na para bang siya ay napakababa o napakaaba. Kung ihahambing ni Juan Bautista ang kanyang sarili sa ating Panginoong Yahushua, talagang para sa kanya siya ay napakababa. Ni magkalag ng tali ng kanyang pangyapak, hindi siya karapat-dapat. Dito rin, mga kapatid, sa pagkakataong ito, nang makita ng mga tagasunod ni Juan Bautista na nangangaral si Yahushua, lumapit sila kay Juan at sinabi niya sa kanila na siya ay nangangaral at maraming sumusunod sa kanya. Ano ang sinabi ni Juan Bautista? Kailangang lalo pa siyang makilala at ako na may makalimutan na. Ganito po, naging mapagpakumbaba si Juan Bautista. Ang kanyang itinanghal ay si Yahushua, hindi ang kanyang sarili. Ano po ang kaakibat na pagpapakasakit para tayo ay makasunod sa ating Panginoong Yahushua? Ito po ang tinatawag na the cost of following Yahushua. Sa Lucas po, 9:23 hanggang 25. At sinabi niya sa lahat, kung ang sino mang tao ay ibig sumunod sa akin, ay tumanggi sa kanyang sarili at pasanin sa araw-araw ang kanyang krus at sumunod sa akin. Sapagkat ang sino mang mag-ibig iligtas ang kanyang buhay, ay mawawalan nito. Datapwat sino mang mawalan ng kanyang buhay dahil sa akin, ay maililigtas niya nito yaon. Sapagkat ano ang pakikinabangin ng tao kung makamtan niya ang buong sanglibutan at mawawala o mapapahamak ang kanyang sarili? Ano po ang isang kaakibat na pagpapakasakit upang tayo ay makasunod kay Yahushua? Kailangan po muna nating itanggi ang ating sarili. Ang sabi ng ating Panginoon, kung ang sino mang tao ay ibig sumunod sa akin, ay tumanggi sa kanyang sarili. Paano po ba ang pagtanggi sa sarili, mga kapatid? Ito'y isang bagay na napakahalaga, na napakahirap para sa isang tao
ang sundin. Unawain po natin, mga kapatid, ang ating binasa. Sapagkat sino man anya na mag-ibig iligtas ang kanyang buhay, ay mawawala nito. Datapwat sino mang mawalan ng kanyang buhay dahil sa akin, ay maililigtas nito yaon. Dito po ang topic na pinag-uusapan ay buhay o life. Anong uring buhay po ang pinag-uusapan dito? Ang salitang Griego po na ginamit dito ay hindi bios. Bios sapagkat ang bios po ay tumutukoy sa ating pisikal na buhay. Sa halip, ang ginamit po na salitang Griego ay psyche. Kung i-spell po ay P-S-Y-C-H-E, psyche. Ang psyche ay hindi po tumutukoy sa ating pisikal na buhay, kundi ang tinutukoy ay ang ating psychological na buhay. Upang tayo ay maging tunay na tagasunod ni Yahushua, kailangan muna tayong mamatay upang magkaroon tayo ng panibagong buhay na pagkakakilanlan sa pamamagitan ni Yahushua. Ano po ang dapat mamatay, mga kapatid? Hindi ang ating pisikal na buhay, kundi ang ating psychological na buhay. Kaya nga dahil dito, tayong mga na kay Kristo ay tinatawag na bagong nilalang or new creation. Ito po ang kahulugan at kabuuan ng pagtanggi sa sarili. Tumutukoy ito sa panibagong buhay natin kay Kristo. Ano po ba sa paningin ng maraming tao ngayon, mga kapatid, ang layunin ng buhay? Ang mga tao may kani-kanyang mga paliwanag, paniwala tungkol sa layunin ng buhay. Para sa karamihan, ang layunin niya ng buhay ay upang makita natin ang ating sarili na maging matagumpay, maging sikat, tanyag. At gagawin natin ang lahat para makamtan yun. Sabi nga ng iba ay figure out what you really want to do and then do it. Ganito yung isipan, mga kapatid, ng mga taga-sanlibutan. Ano naman sa palagay ng marami ang layunin ng ating sarili dito sa mundong ito? Layunin natin na may magawa tayo para sa ating sarili. Kung inyong mapapansin, lahat na lang ay puro sa sarili. Halimbawa, maraming nagsasabi na baliwala o walang saysayan niya ang isang tao malibang mayroon siyang natapos na karera o kaya siya ay titulado o malibang magkamal siya ng maraming salapi, may magandang katayuan sa buhay. Diyan mo lang niya masasabi na ikaw ay kinikilala o tinitingala sa lipunan kapag ka narating mo ang mga bagay na yan. Ganyan ang tingin ng karamihan sa kahulugan at kabuluhan ng layunin ng ating sarili sa mundong ito. Pero ano po ang problema kung ang layunin lang natin sa buhay ay pawang para lang sa buhay o para sa material na bagay lamang? We only focus on things that are seen. Samantalang ang utos sa atin ay to focus on things that are not seen. Sabi ni Yahushua, kung ganoon din lang ang ating nais, ang lahat ng ito ay masasayang lamang. Bakit po? Sapagkat ang mundong ito na ating ginagalawan ay hindi matatag. Hindi magtatagal. At sa kahuli-hulihan, mapaparam, mawawala, susunugin. Ano ang nais niyang gawin natin? Mamatay ang ating dating pagkatao na sumama ng sumama ayon sa Biblia. Mamatay ang ating psychological na buhay, alang-alang sa Kanya, at mabuhay tayo bilang mga bagong nilalang sa Kanya.
Kaya sa halip na magpumili tayong magtamo ng mga material na bagay, dapat asamin natin ang buhay na kay Yahusya. Anong uring buhay ito, mga kapatid? Tunay na buhay. Nakabatay dapat ang ating buhay at ibinubuhay kay Yahusya. Kaya ang halaga at kaakibat na pagpapakasakit upang makasunod kay Yahusya ay ang pagtanggi sa sarili upang magkaroon tayo ng bagong pagkakakilanlan kay Yahusya. Ano pa po ang hinahanap sa atin upang maging tagasunod tayo ng ating Panginoong Yahusya? Aklat pa rin po ng Lucas, Kapitulo 9 pa rin, talatang 59 hanggang 62. At sinabi niya sa iba, sumunod ka sa akin. Datapwat siya'y nagsabi, Panginoon, tulutan mo muna akong makauwi at mailibing ko ang aking ama. Datapwat sinabi niya sa kanya, pabayaan mong ilibing ng mga patay ang kanilang sariling mga patay. Datapwat yumaon ka at ibalita mo ang kaharian ng Diyos. At ang iba na may nagsabi, susunod ako sa iyo, Panginoon. Datapwat pabayaan mo akong magpaalam muna sa mga kasambahay ko. Datapwat sinabi sa kanya ni Yahusya, walang taong pagkahawak sa araro at lumilingon sa likod ay karapat-dapat sa kaharian ng Diyos. Ang binasa po natin ay dalawang halimbawa ng taong tinagubilinan na sumunod sa ating Panginoon. Ano po ang sinagot ng una? Tulutan mo muna niya akong makauwi at mailibing ko ang aking ama. Ano po ang naging tugon ni Yahusya? Pabayaan mong ilibing ng mga patay ang kanilang sariling mga patay. Datapwat yumaon ka at ibalita mo ang kaharian ng Diyos. Ibig po bang sabihin ay mali ang pumunta sa libing ng ating kapamilya at lingapin sila? Hindi po. Hindi po ganoon ang mensahe ni Yahusya. Ano naman ang sabi ng isa? Susunod ako sa iyo, Panginoon, pero pabayaan mo akong magpaalam muna sa mga kasambahay ko. Ano po ang naging tugon ng ating Panginoon? Walang taong pagkahawak sa araro at lumilingon sa likod ay karapat-dapat sa kaharian ng Diyos. Ano po ba yung ibig sabihin na ang taong pagkahawak sa araro ay lumilingon sa likod? Anong nangyayari? Ito po ay alam lang to ng mga marunong mag-araro. Yung ararong tinutukoy dito, mga kapatid, ay yung ararong nagis na natin sa probinsya sa Pilipinas. Hawak-hawak natin yung araro, nauuna yung kalabaw. Bakit sinabi ng Panginoon na walang taong pagkahawak sa araro lumilingon sa likod? Bakit po? Anong mangyayari sa taong pagkahawak sa araro lumilingon sa likod? Tiyak na matatapilok, masusubsob. Kaya ang sabi ng Panginoon, hindi karapat-dapat sa kaharian ng Diyos. Ano po ba ang mensahe ng ating Panginoong Yahusya? Dapat yung mga sinabihan na sumunod sa Kanya, dapat walang ganoong uri ng mga pangatwiran. Pabayaan mo muna ako, o yung but first, let me do this, let me do that. Na ang ibig sabihin ay maroon ka munang gagawin o uunahin bago ka sumunod. Ang dapat po, si Yahusya muna ang unahin natin. Siya ang ating dapat na maging priority kung nais nating sumunod sa Kanya. Kaya ang ikalawang halaga para makasunod kay Yahusya ay siya dapat ang ating maging priority. Ano po ang ating kahihinatnan, mga kapatid, kung tayo ay susunod kay Yahusya? Sa aklat po ng Juan 15, talata po ay 18. Ganito po
ang ating mababasa. Kung kayo'y kinapopootan ng sanlibutan, ay inyong talastas na ako muna ang kinapuotan bago kayo. Kung kayo'y taga sanlibutan, ay iibigin ng sanlibutan ang kanyang sarili. Ngunit sapagkat kayo'y hindi taga sanlibutan, kundi kayo'y hinirang ko sa sanlibutan, kaya napopoot sa inyo ang sanlibutan. Alalahanin ninyo ang salitang sa inyo'y aking sinabi. Ang alipin ay hindi dakila kaysa kanyang Panginoon. Kung ako'y kanilang pinag-usig, kayo man ay kanilang pag-uusigin din. Kung tinupad nila ang aking salita, ang inyo man ay tutuparin din. Ano po ang ating kahihinatnan kung tayo po, mga kapatid, susunod sa ating Panginoong Yahushua? Aba, tayo po ay kamumuhian ng sanlibutan. Kaya huwag na po tayong magtaka, mga kapatid, kung tayo ay kinapuotan ng sanlibutan dahil tayo ay mga tapat na tagasunod ng ating Panginoong Yahushua. Ang dapat nating pagtakhan kapag tayo ay tapat na sumusunod kay Yahushua at hindi napopoot sa atin ng sanlibutan. Yun ang ating dapat pagtakhan. Bakit napopoot sa atin ang sanlibutan, mga kapatid? Marami kasi silang ginagawa na hindi natin ginagawa. Hindi daw tayo nakikisama sa kanila. Mga kapatid, madaling makisama, ang mahirap makisama. Ano po ang napakagandang sinabi ng ating Panginoong Yahushua dito sa ating binasa? Sapagkat kayo'y hindi taga-sanlibutan, kundi kayo'y hinirang ko sa sanlibutan. Ito yung napakagandang sinabi, mga kapatid. Tayo, hinirang niya sa sanlibutan. Hindi tayo taga-sanlibutan. Tayo ay hinirang na ilaw at asin ng sanlibutan. Ano po ang isang maaring mangyari kung manatili tayong tapat kay Yahushua? Aklat po ng Lucas 12, talatang 51 hanggang 53. Akala ba ninyo ay naparito ako sa lupa upang magkaroon ng maayos na relasyon ang mga tao? Ang totoo, naparito ako upang magkaroon sila ng hidwaan. Mula ngayon, mahahati ang 5 tao sa loob ng isang pamilya. 3 laban sa 2 at 2 laban sa 3. Kokontrahin ng ama ang anak niyang lalaki at kokontrahin din ng anak na lalaki ang kanyang ama. Ganoon din ang mangyayari sa ina at sa anak niyang babae at sa biyanang babae at sa manugang niyang babae. Ano po ang isang maaring mangyari? Maaring mangyari po kung manatili tayong tapat kay Yahushua. Ang mararanasan po natin ay ang pagkakahati-hati ng pamilya at lalayuan tayo ng ating mga kaibigan. Marami sa atin nilayuan na ng mga kaibigan natin. Ang itinuturo po ba dito ng ating Panginoong Yahushua ay humiwalay tayo sa ating pamilya dahil sa Kanya? Aba, hindi po. Ang sinasabi niya ay dahil sa ating katapatan sa Kanya ay mapopoot sa atin ang ating mga kapamilya. Hindi lang sanlibutan nga ang mapopoot sa atin, mga kapatid, pati ang mga kapamilya. Bakit po? Sapagkat sa isang pamilya, totoo po na may mga tumatanggap kay Yahushua, mayroon din namang hindi tumatanggap sa Kanya. Dahil dyan,
magkakaroon ng pagkakabahabahagi ang pamilya. Marami tayong nalamang pangyayaring ganyan, mga kapatid. Napakasaklap nga, isang pamilya nagkahati-hati, ikinasal yung anak, pero hindi pinayagang pumunta yung magulang. Yan po ay isang matibay na patotoo. Natotoo ang binabanggit na ito ng ating Panginoong Yahusha. Tayo po ba bilang mga tagasunod ni Yahusha ay dapat ibigin natin at pagmalasakitan ang ating mga kapamilya? Opo, utos po yun. Ang utos sa atin, pagmalasakitan, lingapin ang ating pamilya. Ang utos nga ay ibigin maging ang kaaway. Pero ang problema, mga kapatid, hindi natin kontrolado ang damdamin ng ating mga kapamilya na hindi tumatanggap sa ating Panginoong Yahusha at namumuhi pa sa atin dahil tayo nga ay mga tapat na tagasunod niya. Marami na sa atin ang itinaboy at itinakwil dahil sa ating pananampalataya kay Yahusha. Ito po ang isa sa dapat nating paghandaan. Ito po ang ikatlong halaga ng pagsunod natin sa ating Panginoong Yahusha na may kaakibat na pagpapakasakit. Ang magtiis sa galit at pag-uusig na ating mararanasan mula sa sanlibutan at mula maging sa ating mga mahal sa buhay, at yan ay dahil lamang sa pagsunod natin sa ating Panginoong Yahusha. Ano naman po ang pagpapalang ating tatamuhin bilang mga tagasunod ng ating Panginoong Yahusha? Ipagpapatuloy po ang ating pag-aaral. Shabbat Shalom mga mahal na kapatid. Sana po nasaan man kayo sa iba't ibang panig ng daigdig, kayo ngayon ay taimtim na sumasamba, nakikinig at binubulay-bulay ang mga salita ng Diyos na ating nabanggit. Kaya po sa unang bahagi ng ating pag-aaral, nalaman natin ang sakripisyo, ang halaga ng pagsunod sa ating Panginoong Yahusha. Yung huli nga ay maaring magkaroon ng pagkalaban-laban ang mga magpapamilya. Ganyan po ang nangyari sa atin nung nandun pa tayo sa Iglesia ni Cristo nang tayo'y umalis, sapagkat iba po ang kanilang pagpapahalaga. Hindi sila nagkakaisa sa pagpapahalaga nila sa ating Panginoong Yahusha. Ang itinataas nila ay yung tinuturong nilang sugo ng Diyos sa huling araw. Kaya ang sabi ng ating Panginoong Yahusha, naparito ako hindi upang ipagwalang bisa ang mga kautusan. Ngunit ang sabi daw ng kanilang sugo, yung pong 10 utos ay obsolete na, pinalitan na. Kaya hindi na sila sumusunod. Kaya nagkakaroon ng paglalaban-laban ang magpapamilya. Ngayon po, tayo ay tapat na susunod kung ano ang tinuturo sa atin ng ating Panginoong Yahusha. Ano po ang pagpapalang nakalaan sa mga sumusunod sa ating Panginoong Yahusha? Ito po ang sagot sa Marcos 10:29-30. Sumagot si Yahusha, sinasabi ko sa inyo ang totoo. Ang lahat ng nag-iwan ng bahay, mga kapatid, mga magulang, mga anak, o mga lupa dahil sa akin at sa magandang balita ay tatanggap sa panahong ito ng mas marami pa kaysa sa kanyang iniwan. Mga bahay, mga kapatid, mga ina, mga anak, mga lupa, pati mga pag-uusig.
at tatanggap din siya ng buhay na walang hanggan sa darating na panahon. Ano po ang pagpapalang nakalaan sa mga susunod sa ating Panginoong Yahushua? Ang sabi po sa talata, kahit ngayon ay tatanggap sila bilang kapalit ng maraming beses doon sa mga iniwan nila. Kung nag-iwan sila ng mga bahay, mga kapatid na lalaki, mga kapatid na babae, mga ina, mga anak at mga ari-arian, ito ay mapapalitan ng maraming beses. Paano po ito natupad noong panahon ng mga apostol? Nagkaroon po ng isang bagong espiritual na pamilya sa komunidad ng mga mananampalataya. Ang mga unang disipulo po at tagasunod ng ating Panginoong Yahushua ay nagbahagi ng mga mapapagkunan sa bayan ng Diyos. Nagkaroon sila ng malalim na ugnayan. Nagkaroon sila ng talagang deep cooperation. Nagtulong-tulong sila. Ito'y nabuo dahil po sa ating Mesyas. Isang buhay na puno ng layunin at paglalaan sa isa't isa. Literal pong naranasan ito ng mga unang mananampalataya habang nagbabahagi sila ng mga tahanan, pagkain at ari-arian. Ito po ay mababasa sa mga gawa 2:44 hanggang 47. Kaya dito lang sa buhay na ito, kung nag-iwan tayo, nagsakripisyo tayo, ibabalik yan ng maraming beses. Ngunit, ando rin po ang sinabi ng ating Panginoong Yahushua. Ang sabi niya, tatanggap din kayo ng mga pag-uusig. Kaya hindi po natin maiiwasan yung pag-uusig. Ngunit, dapat po nating malaman ay may sasama sa atin upang mapagtagumpayan natin. At pansinin po ninyo, yung huling sentence na ating mababasa dito sa talatang ito, tatanggap din sila ng buhay na walang hanggan sa darating na panahon. Kaya kung tayo'y nagtapat na sumunod sa ating Panginoong Yahushua, tatanggap tayo ng buhay na walang hanggan. Paano po tayo lalong nadadalisay at pinagpapala sa kabila ng pagdurusa dahil po sa ating Panginoong Yahushua? Ang sagot po sa unang Pedro 4:12 hanggang 14. Mga minamahal, huwag kayong mangagtaka tungkol sa mahigpit na pagsubok sa inyo na dumarating sa inyo upang kayo'y subukin. Nawaring ang nangyayari sa inyo'y di karaniwang bagay, kundi kayo'y mga galak, sapagkat kayo'y mga karamay sa mga hirap ni Kristo, upang sa pagkahayag ng kanyang kalwalhatian naman, ay mga galak kayo ng malabis na galak. Kung kayo'y mapintasan dahil sa pangalan ni Kristo, ay mapapalad kayo, sapagkat ang Espiritu ng kalwalhatian at ang Espiritu ng Diyos ay nagpapahingalay sa inyo. Paano po tayo lalong nadadalisay at pinagpapala sa kabila ng pagdurusa dahil po sa ating Panginoong Yahushua? Kapag dumaranas po tayo ng mga pagsubok dahil kay Yahushua, nangangahulugan po ito na tayo ay nagiging katuwang niya, nagiging karamay niya sa kanyang mga hirap at pagdurusa. Ano po ang naghihintay doon sa mga nakakasama, karamay sa mga hirap ng ating Panginoong Yahushua? Ang sabi po, sila ay mamamangha sa kagalakang kanilang tatanggapin. Ano pong dapat nating asahan kapag tayo ay nagdurusa at inaalipusta ng maraming tao dahil sa pagsunod natin sa ating Panginoong Yahushua? Ang sabi po sa talata,
Ang Espiritu ay sumasa atin, nagpapahingalay sa atin. Kapag ka tayo po ay pinagpahingalay ng Espiritu, ibig sabihin sinasamahan tayo, parating nasa tabi natin. Ang Espiritu ng Diyos, ang Espiritu ng kalwalatian, ibig pong sabihin may karamay tayo habang tayo'y nagtitiis ng mga pagdurusa o ng mga pag-uusig. Kaya kahit po tayo mahina, tayo'y magiging malakas dahil po sa Espiritu ng Diyos. Ano po ang kailangan para makayanan natin ang halaga ng pagsunod sa ating Panginoong Yahusya? Ito po ang sagot sa mga taga-Pilipos 1:20-21. Ang aking pinakananais at inaasahan ay ang hindi ako mapahiya sa anumang bagay, kundi sa lahat ng panahon ay buong tapang kong maparangalan si Kristo sa buhay o sa kamatayan man. Sapagkat para sa akin, si Kristo ang aking buhay at kahit kamatayan ay pakinabang. Ano po ang kailangan para makayanan natin ang halaga, ang sakripisyo ng pagsunod sa ating Panginoong Yahusya? Ang sabi po sa talata, kailangang magkaroon tayo ng isang malalim na pagnanais, pagnanasa, na hindi natin kailanman mabigo ang ating Panginoong Yahusya. Ang nagsasalita po dito si Apostol Pablo. Gaano po kalalim dapat ang ating hangarin? Gamit natin ang ating buong pagkatao. Kahit na ito ay mga hulugan ng kamatayan. Susunod tayo. Ano po ang tawag dito? Pag-ibig. Sino po ang isang halimbawa ng isang tagasunod ng ating Panginoong Yahusya na umibig sa Kanya ng buong buo? Si Apostol Pablo. Mahal na mahal ni Apostol Pablo ang ating Panginoong Yahusya, kaya't nagawa niya ang mga sumusunod. Unang-una, yung pagkakakilanlan sa Kanya. Dati-dati po, kilala siya sa pagsunod sa Judaism. Ngunit, nang makilala niya ang ating Panginoong Yahusya, kanino na siya sumunod? Sa ating Panginoong Yahusya. Kinalimutan niya yung Judaismo. Ano po ikalawa? Yung pong prioridad niya sa buhay ay isinuko niya ang lahat ng bagay upang sumunod sa ating Panginoong Yahusya. Ano ba yung mga isinuko niya? Si Apostol Pablo po, nung dati-dati, Saulo pa yung pangalan niya. Ano po siya? Miyembro siya ng Sanhedrin. May kapangyarihan. Anong ginagawa niya? Tinutugis niya ang mga disipulo at tagasunod ng ating Panginoong Yahusya. At ibinibilanggo, pinahihirapan. Yung po ang kanyang ginagawa. Ngunit, nung matawag na siya na Panginoong Yahusya, yung kapangyarihan niya, isinuko niya na. Sumunod siya. Kaya ano pong nangyari sa ikatlo? Dati-dati, siya ang nanguusig. Ang katunayan po, habang binabato si Esteban, kilala niyo si Esteban, ano po, yung unang martir. Habang binabato, pinapatay si Esteban, nandun po siya. Kasama siya. Kaya, ngunit, pagkatapos na makilala niya ang Panginoong Yahusya at naging tagasunod ng ating Panginoong Yahusya, ano nangyari? Siya na ang inusig. Hindi siya natakot na pag-usigin. Kaya ano pong nangyari sa kanya? Ibinibilanggo siya. Ang katunayan po, halos lahat ng mga isinulat niya habang siya'y nasa bilangguan. Hinuli siya.
ng mga Hudyo. 5 beses hinampas, nilatigo, nilatayan, 39 na latay. Hindi 2, hindi 40, sapagkat pagka daw ginawang 40, mamamatay na yung tao. Kaya 39. Ano pa nangyari? Nagdanas siya ng matinding hirap, kagutuman, na shipwreck siya ng makailang beses. Kaya hindi niya inalintala yung mga pag-usig sa kanya. Yun po ang kanyang nagawa dahil sa pagsunod sa ating Panginoong Yahusya. Bakit po nagkaroon ng ganitong kalaking pagmamahal si Apostol Pablo sa ating Panginoong Yahusya? Ito po ang sagot sa unang Timoteo 1:15-16. Totoo ang pahayag na ito ay dapat paniwalaan ng lahat. Si Kristo Yahusya ay dumating sa sanlibutan upang iligtas ang mga makasalanan. At ako ang pinakamasama sa lahat ng mga makasalanan. Ngunit akong pinakamasama ay kinahabagan upang ipakita ni Kristo Yahusya ang kanyang di masukat na pag-ibig sa akin. At upang ito'y maging halimbawa sa mga sasampalataya at bibigyan ng buhay na walang hanggan. Paano po nagkaroon ng ganitong kalaking pagmamahal si Apostol Pablo sa ating Panginoong Yahusya? Dahil po binago ng Panginoong Yahusya ang kanyang buhay. Ano po ba ang pananaw ni Apostol Pablo sa kanyang sarili? Ang sabi niya, ako ang pinakamasama sa lahat ng mga makasalanan. Bakit po? Bakit niya nasabi yon? Dahil minsan, kinamuhian niya ang Panginoong Yahusya at labis na pinag-usig ang eklesiya. Ang katunayan po, bago siya tinawag ng ating Panginoong Yahusya, noon papunta siya sa Damasco, Syria. Bigla siyang nagulantang dun sa tinig na narinig niya. Saulo, Saulo, sabing gano'n ng Panginoong Yahusya, bakit mo ko pinag-uusig? Sino ka, Panginoon ko? Iyon ang pagkatawag sa kanya pagkatapos nabulag siya. Papunta siya noon sa Damasco upang hulihin yung mga tagasunod ng ating Panginoong Yahusya. Kaya sabi niya, ako pinakamasama. Ngunit ano po ang ginawa ng Panginoong Yahusya sa kanya? May malaking pasensya. Iniligtas siya. Naawa sa kanya. Kaya tayo man, kailangan nating pagnilayan, bulayin ang ating buhay at mapagtatanto natin kung paanong si Yahusya ay naging matyaga kay Apostol Pablo, ganun din ang ginawa ni Yahusya sa atin. Marami sa atin galing doon sa Iglesia ni Cristo. Sumusunod tayo doon ng walang pasubali. Sinusunod natin yung executive minister, ano man ang sabihin. Ngunit, ayon sa ating pag-aaral, hindi nararapat yon. Hindi dapat itinataas yung executive minister. Ang dapat itinataas ay ang Panginoong Yahusya. Gaya ng sinabi ni Juan Bautista. Kailangang maitaas ang Panginoong Yahusya at ako'y maibaba. Ngunit sila, itinataas nila yung kinikilala nilang sugo ng Diyos at yung mga kinikilala nilang kanilang executive minister. Nadaya tayo dyan. Ngunit naawa sa atin, tinawag tayo doon sa Iglesia ni Cristo, binuksan ang ating mga isipan, ang ating mga puso, nakilala natin ang pangalan ng ating Yahuwah Aba at ng kanyang bugtong na anak, ang ating Panginoong Yahusya HaMashiach.
Kaya napakabuti niya sa atin. Kaya pagka tiningnan natin ang lahat ng ginawa niya para sa atin, tayo rin ay maaantig na mahalin si Yahushua ng buong puso at buong kaluluwa natin. Ano po ang ginawa ni Yahushua para sa atin at patuloy na ginagawa para sa atin na dapat nating bulayin araw-araw? Huling talata na ating babasahin, mga Ebreo 2:11, 17 hanggang 18. Si Yahushua ang nagpapabanal sa mga tao. Ang kanyang ama at ang ama ng mga taong ito ay iisa. Kaya't hindi niya ikinahihiyang tawagin silang mga kapatid. Kaya't kinailangang matulad siya sa kanyang mga kapatid sa lahat ng paraan. Sa gayon siya naging isang pinakapunong pari, mahabagin at tapat na naglilingkod sa Diyos at nag-aalay ng handog para mapatawad ang mga kasalanan ng tao. At ngayon matutulungan niya ang mga tinutukso sapagkat siya man ay nakaranas ng pagtukso at paghihirap. Ano po ang ginawa ng ating Panginoong Yahushua para sa atin at patuloy na ginagawa pa na dapat nating bulayin? Siya po ay nagdusa at namatay para sa atin upang tayo'y maging banal. Siya po ang nagpasan ng lahat ng ating makasalanan. Binayaran niya ang ating makasalanan nang siya'y mamatay sa krus. Nagdanas siya ng matinding hirap. Alam niyo ba kung ano nangyari? Nung nakapako na siya sa krus at siya'y nalagutan ng hininga, yung pong tabing doon sa templo na naghihiwalay doon sa pinakabanal na dako. Alam niyo ba yung pinakabanal na dako? Yung pong nakakapasok doon ay yung pong punong pare o punong saserdote lang. Ngunit, nung maputol yung tabing, tayo po na tagasunod ng ating Panginoong Yahushua, tayo man makakapasok na doon sa pinakabanal na dako. Ang katunayan po, dahil sa kamatayan ng ating Panginoong Yahushua, tayo na tagasunod ng ating Panginoong Yahushua, tayo na sumasampalataya sa ating Panginoong Yahushua, tayo na merong personal relationship sa ating Panginoong Yahushua, ay itinuring ng ating Yahuwah Aba na kanyang mga anak na lalaki at mga anak na babae. Kaya nga ang sabi ng ating Panginoong Yahushua sa atin, sila ang mga kapatid ko. Ang tawag niya sa atin, sabi ng talata, hindi niya ikinahihiyang tawagin tayong mga kapatid. Napakalaking biyaya po. Hindi tayo karapat-dapat sapagkat puspos tayo ng pagkakasala at pagkukulang. Gayunman, ganyan ang pagtuturing ng ating Panginoong Yahushua sa atin, na tayo'y kanyang mga kapatid na lalaki at mga kapatid na mga babae. Kaya ano po ang magagawa niya para sa atin ngayon? Matutulungan niya tayo kapag tayo ay sinusubok, kapag tayo ay tinutukso, kapag tayo ay naghihirap. Kaya ano man po ang hirap, ano man po ang pag-uusig na ating susuungin, kasama natin ang ating Panginoong Yahushua. Dadamay siya sa atin. Sapagkat pinasan niya ang ating mga kasalanan at binayaran niya na, ginawa niya na tayong banal. Ginawa niya tayong kanyang mga kapatid. Kaya mga mahal na kapatid, patuloy nating sundin, paglingkuran, sumunod tayo ng lubos buong puso sa ating Yahuwah Aba at sa ating Yahushua HaMashiach. Tumayo na tayo, mga mahal na kapatid. O dakilang Panginoong Yahushua, totoong punong-puno
ng kasiyahan ng aming mga puso. Pinatibay mo ang aming mga kaluluwa. Tinawag mo kaming iyong mga kapatid sapagkat kami inampunan ng Diyos upang kanyang maging anak na lalaki at mga anak na babae. Ito dahil sa iyong kamatayan. Tinubos mo kami, o dakila naming Diyos, o dakila naming Panginoon. Hindi po kami karapat-dapat sapagkat puspos kami ng pagkakasala at pagkukulang. O dakilang Panginoong Yahusya, mananatili kaming hamak na alipin mo. Susundan ka namin, o dakila naming Panginoon, ang iyong mga yapak. Ikaw po ang itataas namin. Ikaw lamang at ang ating Ama ang aming sasambahin at paglilingkuran habang kami nabubuhay dito sa lupa. Patuloy mong isugo ang Santong Espiritu, o dakila naming Panginoon, at basbasan mo ang iyong mga hinirang. San man naroroon ang iyong mga lingkod sa iba't ibang panig ng mundo, o dakilang Panginoong Yahusya, gaya ng ginawa mo nung ikaw ay naririto sa lupa, pagalingin mo ang iyong mga hinirang, ang mayroong mabibigat na karamdaman, ibigay mo ang lunas, ang may mabibigat na suliranin, o dakilang Panginoong Yahusya, tulungan mo po ang mga naghihirap, o dakila naming Panginoon, ibigay mo ang pangangailangan nila sa buhay upang walang makahadlang. Patuloy ka naming sambahin, paglingkuran at ang ating Amang nasa langit. O dakila naming Yahuwah Ama, maraming salamat. Ibinigay mo ang iyong bugtong na anak upang mamatay para sa amin. O dakila naming Panginoon, maraming salamat na pag-aralan namin ang iyong banal na katotohanan na dapat kaming sumunod sa aming Panginoong Yahusya, sapagkat siya ang binigyan mo ng karapatan sa langit at sa lupa. Kaya naman, o dakilang Yahuwah Aba, susunod kami sa iyo. Susunod kami sa iyong bugtong na anak upang sa araw na isusugo mo na siya, upang bumaba mula sa langit. Kami na tinawag mo, maging karapat dapat po kaming makasalubong sa Kanya upang makasama mo at ng iyong bugtong na anak habang buhay. O dakila naming Diyos, kahabagan mo rin ang mga mahal namin sa buhay. Ang ilan ay nasa Iglesia ni Cristo pa, o dakila naming Diyos. Sana po'y maawa kang tawagin din sila upang makasama namin sa tunay at karapat-dapat na paglilingkod sa iyo at sa iyong bugtong na anak. Sumasampalataya po kami, o dakila naming Diyos. Pinatawad mo na rin po ang marami naming pagkakasala at pagkukulang. Inihiling po namin ang lahat sa pangalan po ng aming Panginoong Yahushua HaMashiach, dakila po naming tagapagligtas. Amen. Ang walang maliw na pag-ibig at masaganang awa ni Yahweh Abba, ang biyaya at kapangyarihan ni Yahushua HaMashiach, at ang laging paggabay ng banal na Espiritu ay sumaating lahat ngayon at magpakailanman. Amen. Mga kapatid, paalala lang po, bukas ay ang ating pong gagawing BLP live class. Ito po ay sa pamamagitan ng Zoom, kaya ito ay interactive. Ang tatalakayin po natin ay ang patungkol sa aklat ng Ecclesiastes at ang aklat ng Song of Solomon. Maaari po kayong magtanong at magbigay ng inyong mga pagkaintindi sa mga pag-aaral na inyong nasumpungan sa mga aklat na ito. Sana po lahat tayo ay makasama sa ganitong pag-aaral. Matatapos na po ang ating pagsamba. May Yahuwah Abba and Yahushua HaMashiach bless all of us.